Ayan, magandang gabi po mula dito sa New Jersey. Maliwanag pa kasi nga springtime na tinatawag. So, 6:45 na ng gabi dito ng araw ng Wednesday at umuwi tayo ng maaga today. Umalis ako ng trabaho 5 o'clock na malengke and then nagluto ako ngayon ng tinola. So, habang hinihintay kong maluto para makakain na tayo, is mag-video muna ako kasi sa huling video ko merong nag-comment na ganito. Gaya-gaya kay Kalinga Prab, yun ang sabi. Ang crispaw daw. Ito yung ano niya doon sa isang comment ng isang nanood sa video ko. Ewan ko kung nanood or nag-ano lang. Yung tinignan niya lang yung title at tapos nag-comment na. Kasi maraming ganun eh. Yung titignan lang yung title tapos yung thumbnail o yung picture ng video and then hindi naman nanonood tapos nagko-comment na lang. So marami akong mga napapansin na ganon. Kaya kung minsan yung mga comment nila is hindi angkop sa pinag-uusapan, no? Anyway, so sabi niya, gaya-gaya kay Kalinga Prab, wala kang then sinabi na wala kaming pakialam sa Chris Pao. Okay. So, maring sasabihin nyo na naman na bakit nyo kasi pinapansin yung mga ganon, sasabihin nyo na naman. Eh kung minsan kasi kinakailangan pansinin. Para yung alam mo yon yung maliwanagan yung hopefully yun. Hopefully sana is maliwanagan yung utak ng iba na again like I said may nakita lang na picture sa thumbnail o my title, ayan na kung makapag-comment na wagas at kaya kung minsan kinakailangan nating sagutin. At kung hindi ko sasagutin yung mga yon, di ano pang silbi ko na nagre-reaction, di ba? Di wala na akong video. Oh, tapos mamaya magtatanong kayo bakit hindi na ako nagre-reaction. Pati rin si Sir Paul ng Pugong Bihero, ay ate, ba't hindi ka na nagre-reaction? Ganon. Anyway, so sasagutin ko po yung sinabi ng isang nanood or nabasa lang yung thumbnail na sinabi na gaya-gaya kay Kalinga Prab. Okay. Tungkol sa lab team ng Chris Pao. Unang-una ganito ha. Unang-una ganito. Dahil sa matagal nang nababasa ko tungkol sa Kalinga Prab, sa mga comments niyo. So, again, like I said, hindi ko naman talaga, ang mga pinapanood ko lang talaga is gaya ni King Lax at Wildlife Brothers hanggang yun nga na what you call this, yung nakilala ko na ang Pugong Biyero at 10 ng kanyang team. So ngayon, doon ko nababasa na kung minsan sinasabi ng mga nagko-comment, mga subscribers, na mag-reaction ka naman sa Kalinga Prab or magsasabi sila ng ibang mga charity vloggers. So I tried. So sinubukan kong panoorin ang Kalinga Prab. Hindi ko siguro ilan yung binigyan ko ng pagkakataon, yung binigyan ko ng chance na panoorin ang mga videos ng Kalinga Prab at iisa lang ang masasabi ko no na scripted ang mga napanood ko na video. So, may mga hindi naman kunwari, example, yon. Ang example, for example, meron silang makita na tutulungan, ganun-ganon. Pero kung may common sense ka, kung may common sense ka, mapapansin mo na lahat scripted na. May mga microphone na, no, bago pa lang makarating, meron ng microphone at alam mo talaga na mapapansin mo talaga na scripted. So, dahil doon, hindi ako na nag-pursue or itinuloy ang panonood
sa Kalingap Rap. Whether it's scripted or not po, pero sa aking palagay, yun ang aking pananaw, no? Yun ang aking opinion, yun ang aking nakita. Hindi naman po tayo pinanganak ng kahapon lang. Alam niyo yun, yung matanda na tayo. So, kaya hindi ko pinanood. Kaya hindi natin pwede kasing ipagkumpara ang Kalingap Rap kaysa sa Pugong Biyahero, kasi ang Pugong Biyahero, kapag may tutulungan sila, hindi siya scripted. Scripted lang yung kanilang teleserye. So, yun po yung pagkakaiba doon. Ang Pugong Biyahero, alam mo na teleserye, no? At very obvious na teleserye ang ginagawa ng Pugong Biyahero. So, hindi mo pwedeng sabihin na gaya-gaya ang Pugong Biyahero sa Kalingap Rap. So, and then, gaya nga, matagal nang ang Pugong Biyahero, matagal na silang nagtiteleserye. Bago pa sila nakarating ng Davao, is may mga teleserye na sila. So, isa pa, kung nagaya man ng pagtiteleserye, wala naman sigurong masama doon. Pero ito lang ang masasabi ko. Pag-usapan natin ang tungkol sa Chris Pao. Lalo na yung sinabi na wala kaming pakialam sa Chris Pao. So, unang-una, kung wala kang pakialam sa Chris Pao, nasa sayo na yon, opinion mo na yon, no? Pangalawa, hindi ka taga-suporta talaga ng Pugong Biyahero ni Sir Paul. Kasi kung taga-suporta ka talaga ni Sir Paul, no, mamahalin mo yung mahal ni Sir Paul. Una. Pangalawa, kung hindi mo kayang mahalin yung mahal ni Sir Paul, irespeto mo, 'di ba? So, irespeto mo kasi nga nirerespeto mo at sinasabi mong mahal mo at sinasabi mong taga-subaybay ka ng Pugong Biyahero. So, nakahanap ng nagmamahal sa kanya at mamahalin niya ang Pugong Biyahero. Yun nga, kung hindi mo kayang mahalin, dahil for some reason or the other, opinion mo yan kanya-kanyang opinion yan kung sa palagay mo is hindi bagay, ganun-ganon, igalang mo pa rin kasi siya ang gusto ni Sir Paul, no? Alam niyo yon? Si Sir Paul kasi, hindi na siya bata, hindi na siya 18 years old or 21 years old na mapusok, no, na basta nakakita ng babaeng maganda, yun na, no. Nasa edad na siya na marunong na siyang gamitin ang kanyang common sense. So, hindi mo na siya pwedeng sabihin na, nako, lulukohin lang siya ng babaeng yan, ganyan-ganyan. Unang-una may sarili pong pag-iisip si Sir Paul, matured siya, matalino siya, kaya hindi po natin pwedeng sabihin yon, or kung gusto mo man sabihin, nasa sayo na yon, kaya nga lang, irespeto natin ang pinili or kagustuhan ni Sir Paul. Ngayon, kung in the event, kung sakali na nagkamali si Sir Paul, no? At kung talagang tagahanga ka ng Pugong Biyahero, talagang supporter ka, di suportahan pa rin natin, di ba? Kasi ako, kahit ano pa ang mangyari, susuportahan ko si Sir Paul. Kung ano man yung magiging desisyon niya, ano man yung magiging kahihinatnan later ng relasyon nila ni Krishna, susuportahin ko pa rin si Sir Paul. Kasi ganun ganun yun Pag hinahangaan mo yung tao, susuportahan mo kung ano yung magiging desisyon niya. Okay. Pangatlo, kung bakit ko sinasabing dapat na suportahan natin si Sir Paul. Alam kong nasabi ko na to sa mga nauna kong reaction video tungkol sa Chris Pao. Nakita nyo, may nararamdaman si Sir Paul sa kanyang braso, no? Sa kanyang kanang braso. Nag-usap na kami tungkol dito. Para sa akin, siguro, most likely, frozen shoulder yon. Masakit yun talaga, yung mahirapan kang itaas. Kasi meron din ako nun. Nahirapan din akong itaas. Kaya lang, ang naging nagpabago lang ng aking nararamdaman sa frozen shoulder ko is dapat mag-therapy ako, pero hindi ko ginawa yung suggestion, yung recommendation ng doktor ko. Pero nung umuwi ako sa Pilipinas, meron yung nagmamasal sa akin, tapos meron siyang hot stones. Yun ang nilalagay niya, nagha-hot stone ako.
At yun ang nakatulong. So, umuwi ako dito sa Amerika, nagdala ako ng salompas na mas maganda kesa sa mga lidocaine patches dito. Meron ditong lidocaine patch na parang salompas, pero para sa akin mas mabisa yung salumpas na galing sa atin kasi pag ginagamit ko yun, talagang nami-minimize yung sakit. Talaga if ang level ng pain is 8, magiging 3 lang siya, 2. Ganon po ang epekto ng salumpas sa akin. But anyway, nakita nyo naman nung sino ang nag-aalaga kay Sir Paul sa time na may nararamdaman siya. Si Krishna. So, kaya kinakailangan irespeto natin si Krishna kasi siya yung nandon na kaagapay. Ang ingay ng ibon na to Wag ka ngang maingay, nag-vlog ang tao dito. Kaagapay niya sa kanyang buhay. Look, listen guys. Kasi Sir Paul, nakamit na niya yung rurok. Kumbaga, meron siyang 4 na bahay. So, meron siyang bahay sa Davao. Meron siyang bahay sa Laguna. Meron siyang bahay sa Calatagan. Meron siyang bahay sa Mindoro. So, 4 na bahay yan. Kahit na pinagawan pa niya yung bahay ng mother nila, pero hindi niya bahay yun. So, bilang lang natin 4 na sa kanya. And I'm pretty sure marami siyang mga nabaling lupain, marami siyang mga kung ano-anong nabili. But, malungkot. Alam mo yun? Kasi, sa gabi, hindi mo naman mayayakap yung bahay mo. Hindi mo mayayakap yung lupa. Sa tayo na may sakit ka, yung bahay mo, hindi kanya pwedeng lambingin, hindi kanya pwedeng yakapin. Hindi kagaya na nandoon si Krishna na sa kanyang nararamdaman. Alam niyo yun, yung meron siyang kasama, meron siyang kaagapay. That's a big deal. So, may nagpapasaya sa buhay niya kasi dahil kung naging may honeybee, may bee. Dahil kung ang kayamanan is enough, kung tama na ang kayamanan na magpapasaya sa'yo, di sana, alam niyo yun, yung hindi siya umibig kay Krishna or hindi siya nahulog kay Krishna. Pero dahil nga, at the end of the day, anong magagawa ng yaman mo kung mag-isa ka? Yes, may mga kapatid si Sir Paul. Yes, may mga pamangkin siya. Pero may mga kanya-kanyang buhay yung mga yan. May mga kanya-kanyang sariling pamilya. Yung mga pamangkin niya, magkakaroon din ng pamilya, magkakaroon din ng buhay. Iba yung may kasama ka. At alam ko yan. Kasi sa time na may sakit ako, yes, may mga kaibigan akong tapat. Yes, may mga kapatid ako. Yes, may mga anak ako. Pero ang number 1 na kasama ko, pag ako'y may nararamdaman, ang aking asawa. No? Kaya, iba pa rin ang meron kang katuwang, meron kang kaagapay sa buhay. Nakita nyo naman kung paano siya asikasuhin ni Krishna. Hindi mo kayang bilhin yung ganon na pag-aaruga at pagmamahal ng isang tao or yung tunay na pagmamahal. Kaya ang masasabi ko, kung ayaw nyo man kay Krishna, pala kayo. Alam nyo yun, opinion nyo yun. Either take it or leave it. Manood kayo, hindi kayo manood, that's up to you, no? Pero dapat mag-isip-isip din kung may time. Gamitin din ang common sense, no? Kaya yun lang po ang ating reaction for tonight. Maraming salamat po sa patuloy nyo na panonood at again, mag-comment man kayo ng hindi maganda, pag-usapan natin yan. Bye-bye.